Isang mapagpalat na biyayang araw po sa ating lahat mga tagapanood. Dapat hindi ako gagawa ng reaction video ngayon dahil Sunday, dapat pahinga, family day. Kaso nga lang po, hindi ko po matiis yung ginagawa nilang pagpipake news mga tagapanood. At bago tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan na lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ito nga mga tagapanood, gawa natin ng reaction. Yung ginagawa nilang pamimake news po. Dahil yung pagpunta po ni Tatay Digong Duterte sa Hong Kong para umatin sa rally po ng PDP Laban, ay sinasabihan po ng mga kalaban, lalo na po yung mga bayarang vlogger ng Marcos, na tumakas na daw po si Tatay Digong Duterte dahil may warrant of arrest na daw po yung ICC mga tagapanood. Nakakatawa po talaga sila. Yung pagpunta po ni Tatay Digong ng mga Duterte sa Hong Kong, matagal na po yung nakaset. In fact, kung nanonood po kayo o nakasubaybay po kayo sa mga banateros dyan sa SMNI, sinabi na po nila yan, nadadalo po si Tatay Digong Duterte sa rally nila, campaign rally nila sa Hong Kong. Nakaset po yan mga tagapanood. May isa pang vlogger dyan, baklang vlogger, mga tagapanood, sinabi niya pa na ang Davao daw province na ng China at yung tatay daw o tatay nyo lumayas na, nagtago na, umalis na, pumunta na lang ng ibang bansa daw dahil hulihin na nga daw po ng ICC. Ganon din yung sinabi nung isa pang vlogger dyan na defender ng mga Marcos. Sinabi din niya na huhulihin na daw si Tatay Digong Duterte ng ICC. May warrant na daw kaya tumakas na papuntang Hong Kong. Tuwan-tuwa po talaga sila mga tagapanood. Siyempre, tuwan-tuwa din yung administrasyon na napipake news si Tatay Digong Duterte. Kasi mahigpit nga namang kalaban. Wala silang laban talaga sa mga Duterte. Yun ang mahal ng tao. Yan ang magagawa nila. Ayaw sa kanila, di ba? Huwag na nilang ipilit yung mga sarili nila mga tagapanood. Duterte pa rin talaga ang mahal ng Pilipino. Tignan nyo naman yung title nila mga tagapanood. Digong tumakas na pa Hong Kong, natakot na sa pagpasok ng ICC. Yan po yung thumbnails ng mga tagapanood Title po yan ng isang vlogger na bakla mga tagapanood. Title pa lang, halatadong fake news na. Ito pang isa mga tagapanood. Digong hinuli ng Interpol sa bansang Hong Kong. Grabe talaga. Hinuli daw si Tatay Digong ng Interpol sa bansang Hong Kong. Aba, matindi po talaga, no? Laki na talaga ng ulo ng vlogger na to. Tuwan-tuwa siya na nakakagawa siya ng gantong pamimake news. O, di ba? Kitang-kita po natin kung sino ang namimake news, kung kaninong panig yung nagmimake news dito. Mga tagapanood. Eto, meron pa pong isa mga tagapanood. Digong biglang labas ng bansa, may tinatakasan ba? Ang galing mo, sangkay. Ang lupit talaga. Ito naman sa kanya, medyo pasimpleng banat lang tagapanood. Pero isa rin po ito sa mga defender ni Marcos, mga tagapanood. So, kita mo kung kanino panig talaga yung gumagamit ng mga fake news. Di ba sila nahihiya niyan? Sumasahod sila at pinapakain nila sa pamilya nila galing doon sa ibinabalitin nilang fake news, kasinungalingan. Hindi po ba? Alam naman natin na ang sinungaling kapatid ng magnanakaw yun. Sus, nakakahiya naman. Kaya pala nila kinakampihan yung nasa gobyerno. Kauri nila mga tagapanood. Pero dahil siya ginawa nila, syempre kung meron nagpapakalat ng fake news, meron din naman ang nagsasabi ng katotohanan. Katulad nito mga tagapanood. Ito talaga ang tunay na balita mga tagapanood. Galing ito kay MG Mondihar, nakaposto sa Twitter account niya. At ito sa MG Mondihar ay sa FCMNA News po ito mga tagapanood. Sabi niya dito, Filipino flock early in Hong Kong for a much anticipated event to be attended by former President Rodrigo Duterte. Kita nyo mga tagapanood, maagang dumadagsa yung mga tao para lang masilayan o makita si Tatay Digong Duterte na aatin doon sa PDP Laban campaign rally po ng mga senatorial niya at hindi yung sa fake news na sinasabi ng mga bayarang vlogger na ito na tumakas papuntang Hong Kong para iwasan yung ICC.
Oh, matindi mga tagapanood, no? So baka sabihin nyo, ito lang, meron pa, may video pa nga to. Ito yung video mga tagapanood, share ko po sa inyo. Magandang umaga mga kababayan. Ako po si MJ Mondihar ng SMNA News. As of 7 ng umaga, March 9, dito sa labas ng Southern Stadium sa Hong Kong ay marami na ng mga kababayan natin na naghihintay kay former President Rodrigo Duterte. Ito po yung park, no? Yan po yung mga kababayan natin na naghihintay sa dating presidente. Ang pila po ay mula dito papunta po doon. Ang haba. At yung mga kababayan natin doon ay mga early birds na naghihintay sa dating presidente dito po sa Hong Kong. Kita nyo yan mga tagapanood, ang daming tao na nakaabang para lang makita at makakasama ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos sasabihin nila tumakas dahil natatakot sa ICC. Hindi po ba sila kinikilabutan sa pinagsasabi nila? Nakaraang taon pa lang sinasabi na nila meron ng warrant of arrest si Tatay Digong Duterte sa mga ICC. Pero hanggang ngayon hindi naman nahuhuli. Unang-una, paano huhulihin si Tatay Digong ng mga taga-ICC na yan? Eh hindi naman tayo member ng ICC. Matagal na tayong kumalas dyan. Wala silang jurisdiction dito. So anong pinagsasabi ng mga faking news na to o mga fake vlogger na ito, fake news vlogger na ito na natatakot kay Tatay Digong Duterte, lalo na tong si Baklang Garcia mga tagapanood. Yung Kent Garcia dito ako natatawa itong vlogger na to eh. Ba matindi kung pagtawanan niya si Tatay Digong Duterte na talagang tumakas, na talagang feel niya yung mga sinasabi niya na yung pag-alis ni Tatay Duterte eh natatakot nga dahil huhulihin daw ng ICC. Walang kakaba-kaba. Bading na bading ang waladyo. Eto pa isang mga tagapanood, sabi ni Mark Lopez, seriously, former President Rodrigo Roa Duterte left for Hong Kong to attend the Grand PDP Laban campaign rally there. And for OFWs, and you still need to spin it as escaping from ICC. Kita mo mga tagapanood, pupunta lang doon si Tatay Digong Duterte sa Grand Rally nga. Pero yung pinapakalat nila is tumakas nga dahil sa ICC, di ba? Wala silang maloloko mga tagapanood. Dahil marami pa rin ang naniniwala kay Tatay Digong Duterte. Di ba? Hindi tayo basta-basta mapapaniwala nitong mga tao na to. Diba, pinagbibintangan nila yung mga vlogger daw ng Duterte, mga nagdedepend sa mga Duterte, bayaran. Samantalang kitang-kita naman natin kung sino yung mga binabayarang vlogger dito. Ako hindi po ako kasikatang vlogger, mga tagapanood. Aminado po ako dyan. Pero hindi ko naman po hahayaan na basta nalang babuyin ng pangalan ng mga Duterte, na doon ko talaga nakita yung totoong nagsiservisyo at nagmamahal sa ating bansa. Ipagtatanggol ko po sila at ipaglalaban ko po yan sila, mga tagapanood, kahit maliit lang ang channel ko. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, yung kay bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.